pipili lamang siya ng isa. Pagka ibaba i-pull niya yung lever noong control, noong pagbaba, para bumaba ang crane, para maka daan yung tren. Pero sa ilalim mo noon, andun po yung kanyang anak na naipit. Pinakita po ng kwento na yan na yung sakripisyo ng isang ama, ng isang magulang. Mas hinayaan niya na maligtas yung daan na ang tao sa loob ng tren kaysa sa kanyang anak. Kung ganun po ang ginawa ng isang ama at talagang maiiyak po tayo, malulungkot po tayo, how much more yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Inalay ng Diyos ang kanyang sariling anak na si Jesucristo para mamatay sa cross, alang-alang sa hindi lamang po daan-daan tao, kundi billions of people and still counting. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinadama sa atin. Mga kapatid, paano ka ba tayo tutugon doon sa dakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinadama sa bawat isa sa atin, sa lahat ng tao? Ang key verse po natin dito ay makikita po natin sa 1 John chapter 4 verse 19. Ang sabi po sa talata na ito, 1 John 4:19, we love because He first loved us. Tayo ay umiibig dahil una tayong inibig ng Diyos. Tayo po'y sandalin yung umuko at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kung saan, Lord, ay pinagtipon-tipon mo ang iyong mga anak sa lugar na ito, sa sanktuaryo na ito, upang kami ay magpuri, sumamba sa iyo sa iyong kadakilaan. Sampahin namin, O Diyos, ang dakilang pag-ibig na una mong ipinadama sa bawat isa sa amin, Panginoon. And help us, Lord, to understand your message today, how to respond to your love. Gabayan po kami, samahan mo po kami. Give us wisdom, Lord, para mas lalo po namin maunawaan ang iyong pong salita. Ganon din po sa iyong abang lingkod na iyong pong gagamitin bilang iyong pong tagapagsalita, Panginoon, sa umagang ito. But Lord, you are our true speaker today. Speak to us. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod, Panginoon, upang ikaw ang siyang mainas at maluwalhati at maparangalan sa aming pong kalagitnaan. Itago mo ako, O Diyos, ang lahat ng aking kahinaan. Ang lahat, Lord, mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo. But Lord, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang aming maparangalan ngayong umaga. Maraming salamat po, O Diyos. Once again, Lord, we ask your Holy Spirit to be with us. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. At tulungan mo po kami po, nawa mo po sa amin kung paano kami tutugon sa iyo pong mga salita. Salamat po, Diyos. Sa ngalan ng Jesus, ito po aming panalangin. Amen and amen. So, we love because He first loved us. Unang pinagdama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya tayo po ay natututo po na magmahal. So, kung wala po ang pag-ibig ng Diyos, hindi rin po tayo natututong magmahal sa ating Panginoon, maging sa ating pong kapwa. Subalit, bago po natin alamin kung paano tayo tutugon doon sa pag-ibig ng Diyos, mahalaga po kilalanin muna natin kung ano po ang kalikasan at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Recognizing the nature of God's love. Ang pag-ibig po ng Diyos
is unconditional. Amen? Unconditional. Sabihin mo nga, unconditional love. Paano po natin masasabi na ito po ay unconditional, yung kanyang pag-ibig sa atin? God loved us while we were still sinners. Unconditional ang pag-ibig ng Diyos dahil tayo po ay kanyang tinanggap, inibig, kahit tayo po ay makasalanan pa. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, ito po ay unconditional. Bakit? Inibig na tayo ng Diyos nang wala siyang inihiling kapalit sa atin. Hindi po sinabi ng Diyos, o sige, magpakabuti ka muna, magpakabait ka muna bago kita mahalin. Kailangan magpakita ka muna sa akin ng kabutihan bago kita mahalin. Hindi po sinabi ng Diyos na, sige, ililigtas kita, pero sa isang kondisyon. Magbalik loob ka muna sa akin. Lumapit ka muna sa akin. Kilalanin mo muna ako bilang ako iyong Diyos. Hindi po ganon. Yung sinasabi po ng Diyos sa atin, ipinakita niya yung kanyang unconditional love na hindi po siya humihingi ng anumang kapalit sa atin. Inibig niya tayo ng walang kondisyon. Amen? Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. That is the unconditional love of God. Second, sacrificial love. Ito po yung kalikasan ng Diyos. Yung kanya pong pagsakripisyo para po sa ating lahat dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. He demonstrated His love by sending His Son, Jesus, to die for us. Katulad po ng napanood po nating video clip kanina. Yun po ay isang sacrificial love na pinakita. Dahil mas pinili niya na maligtas yung daan-daang tao na nasa loob ng tren kapalit ng buhay ng kanyang anak. At katulad nga po na sinabi ko kanina, ang sakripisyong ipinakita ng Diyos sa ating lahat ay hindi lamang po sa daan-daang katao, kundi ang sakripisyo na pinakita, ginawa ng Diyos sa atin ay para po sa billions of people na dumadami pa. Meaning to say, yung sacrificial love na ipinakita ng ating Panginoon ay mula sa mga pinakaunang henerasyon hanggang sa pinaka-last na henerasyon. Ganon po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nung si Jesus po ay namatay doon sa cross, bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. At iyan po ay kasalanan na ng mga taong lumipas na at mga taong ipapanganak pa lang. Ganon po ang sakripisyo na ipinakita o sakripisyo lang na ipinakita ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. And next is immutable love. Ano ba yung immutable love na yan? His love is steadfast, unfailing, and does not depend on our performance. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nababago. Ang kanyang pag-ibig ay matatag. Hindi po siya nagkukulang sa ating lahat. Hindi niya sinabi, sige, pagpapalain kita, mamahalin kita kapag ka maayos, magaling yung performance mo. Pagpapalain kita kapag ka magaling ka. Kapag ka marunong ka, kapag ka masipag ka. No. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nakabase sa ating pong ginagawa. In fact, wala pa tayo
tayong ginagawa, pinagpapala na tayo ng ating Panginoon. Amen? Have you experienced that? Sa inyong buong buhay? Wala ka pang ginagawa, pero wow, Lord, wala pa akong ginagawa sa iyo. Wala pa akong ginagawa, pero pinagpapala mo na ako. Binigay mo na kung ano yung kailangan ko. Amen? Ganun po yung love ng Lord sa atin. Hindi siya nakatingin sa kung gaano ka kagaling, kasipag, at nagpapakitang gilas sa Kanya. Kundi binibless ka ni Lord, wala ka pang ginagawa. Ngunit, pagka may ginagawa ka o may ginawa ka, tapat ka sa Kanya, mas lalo kang pagpapalain. Hello? Narinig niyo po ba? Wala ka pang ginagawa, binibless ka na ni Lord, plus, may ginagawa ka na, nagiging tapat ka pa sa Kanya, at yan po ay bonus. Yan po ay bonus na ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Pag masipag ka, pagka matapat ka, may reward si Lord. Pero lagi po nating tatandaan, ang blessing ni Lord ay hindi po nakadepende sa ating pong performance. Kung gaano ka kagaling, kung gaano ka kasipag. Kasi yan po ang nature ng Lord. Yung mahalin ka, yung pagpalain ka. Amen? Yan po ang kalikasan ng ating Panginoon. Kaya, mas lalo pa tayo magpakasipag. Hindi po ba, sabi po ng 1 Corinthians 15:58, magpakatatag kayo, magpakatibay kayo, magpakasipag kayo. Sapagkat kagawaran ng Diyos, bibigyan ng reward ng Diyos yung mga taong matatag at nagpakasipag sa Kanyang gawain. Amen? Kaya yan po ang malaking hamon sa bawat isa sa atin. Although ang kalikasan ng Diyos ay magpala, magmahal sa atin, ipadama yung Kanyang dakilang pag-ibig, pero ang hinihingi ng Lord sa atin ay yung ating katapatan. Na maging matatag tayo, yun yung hamon niya sa bawat isa. Maging matatag tayo sa ating pong buhay at sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Unconditional love, sacrificial love, immutable love. Now, ano ang ating magiging tugon? What should be our response as a children of God? Ano po magiging response natin? Abiding and obeying. Abiding and obeying. Abide in His love. Jesus commands us to remain in His love. Hindi po ito suggestion ng Diyos na manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Hindi po ito ideya lamang, kundi ito po ay utos ng Diyos sa bawat isa sa atin na sinasabi niya, remain, manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Dahil hindi po ito isang suhestyon at ito po ay command, ito po ay utos. Ibig sabihin, pagka sinunod natin ang Kanyang utos sa atin, ay hindi po tayo mapapahamak. Amen? Hindi po tayo mapapahamak pagka sinunod natin ang Kanyang utos sa atin at manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Ito ay isang utos, hindi ito isang mungkahi. Subalit pagka sinunod natin ang utos ng Diyos, ligtas tayo mula sa kapahamakan at mula sa ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Second, obey His commandments. The practical way to live in His love is to keep His commandments.
Kanina, ang sabi ko, sumunod at manatili sa kanyang pag-ibig. Ikalawa, ang sinasabi dito, sundin natin ang kanyang mga utos. Hindi lamang tayo manatili at walang gagawin, kundi dapat meron tayong ginagawa. Sumusunod tayo. And the commandment of God is not burdensome, but a response of gratitude. Ibig sabihin, ang praktikal na paraan upang mabuhay sa kanyang pag-ibig ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ang utos niya ay hindi pabigat, kundi ito po ay isang tugon ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Ang utos ng Diyos ay hindi po ibinigay para mahirapan tayo, para mabigatan tayo. In fact, ang taong may pagmamahal sa Diyos ay napakagaan lamang na sundin ang utos ng ating Panginoon, lalo na at hindi tayo napipilitan. Sundin at gawin kung ano po ang utos ng ating Panginoon. Amen? Mabigat ba ang utos ng Diyos? Mabigat ba ang pinapagawa ng Diyos sa atin? Mabibigatan po tayo kapag hindi po tayo totoong nagmamahal sa Panginoon. Mabibigatan tayo na sumunod sa Diyos kapag tayo po ay napipilitan lamang. That's the reality. But if you truly love the Lord, kung tunay mong iniibig ang Diyos sa iyong buhay, ang iyong pagsunod ay hindi sa pilitan. Ito ay mayroong pagkukusa. Dahil ang puso mo ay naka-inline sa puso ng ating Panginoon. Amen? Now, having said that, minsan dumarating din po sa buhay po natin yung tayo po ay nahihirapan. Nabibigatan tayo sa ating pong ginagawa sa ating pagsunod. Ano po ang sinasabi ng Lord sa atin? Repentance and recommitment. Ano ibig sabihin yan? If we have grown distant, pagkapiling mo, pakiramdam mo, ikaw ay lumalayo na sa Diyos. Pakiramdam mo nang hihina ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ano ang dapat mong gawin? We must repent and return to our first love. Balikan po natin ang first love po natin. Pagka si Lord ang first love mo, ano man ang mga pagsubok na darating sa iyong buhay, mananatili ka sa Kanya. Amen? Pero pagka hindi si Lord yung first love mo, doon sa first love mo, ang iyong puso. Pero kung si Lord, ang una, ang pinaka-first love mo, you must return to His love. Bumalik ka doon sa pag-ibig ng Diyos. Ang ating Diyos po ay hindi po nangako na kapag tayo ay magmahal sa Kanya, wala na tayo mga pagdadaan ng mga pagsubok. Marami pa rin po tayo mga pagsubok. Katulad po ng message last Wednesday. Si David po tinawag ng banal na kasulatan ng Diyos mismo bilang taong malapit sa puso ng Diyos.
Malapit siya sa puso ng Diyos. Bakit? Dahil sumusunod siya sa kalooban ng Panginoon. Subalit, ang kanyang pagsunod at pagmamahal sa Diyos ay hindi garantiya para hindi siya makaranas ng maraming pagsubok sa buhay. Bilang hari, bilang ama, bilang asawa, at bilang tagapaglingkod ng Diyos. In fact, dumarating sa buhay niya yung pinakamahirap na nangyari sa buhay niya. Yun pong gusto siyang patayin ang kanyang anak, ng kanyang sariling anak. At bilang isang magulang, yun ang pinakamahirap. Yun po ang pinakamahirap na ating mararamdaman at mararanasan. Na yung anak mo mismo ang siyang papatay sa iyo. Yung anak mo mismo ang siyang sisira sa iyo. Yun ang pinakamahirap. Pero dahil mahal ni David ang kanyang anak, nagparaya siya. Nagparaya siya, umalis siya ng palasyo, kasama yung kanyang mga tapat na tagapaglingkod. Pero doon niya naramdaman yung takot, kalungkutan, piling niya siya'y nag-iisa. Pero siya ay tapat na sumusunod sa Diyos. Yes, nagkasala siya, nagkamali siya. Hindi rin po garantiya na kahit tayo po ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, wala nang tuksok darating sa ating buhay. Subalit, salamat sa Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig, yun ang nagsusustain sa atin ng lakas upang labanan ang anumang mga pagsubok sa ating buhay. Amen? So, church, if you have grown distant, pakiramdam mo na ikaw ay nanghihina, napapalayo na sa Panginoon. Repent and return to the Lord. Repent and return to your first love. At yan po ay ang ating Panginoon. Amen? Third, our expression. Pagpapakita natin na tayo po ay totoong nagmamahal sa Diyos at sa ating pong kapwa. And that is the greatest commandment of God. Ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at lakas at pag-iisip. At pagkatapos ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, our expression of love is to love one another. Love as He loved. Magmahal tayo dahil tayo po ay inibig ng Diyos. At yun po yung key verse natin. Kaya tayo ngayon ay natututong magmahal dahil unang ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. The command is to love others with the same unconditional, sacrificial love we receive. Kung babalikan po natin yung ating pong napanood kanina na video clip, yung ginawa po ng tatay is an expression of love. Pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Yes, mahal niya yung anak niya, pero nang ibabaw, yun pong pagmamahal niya doon sa mga taong nasa loob ng tren, which is addict, may galit sa mundo, makasarili. Yun po yung mga taong nandoon sa loob ng tren. Pero mas pinili niya na iligtas yung mga tao na yun kaysa sa kaligtasan ng kanyang anak. Mahal niya yung mga taong yun na nasa loob ng tren at gusto niya pang magkaroon pa sila, bigyan ng pagkakataon na mabago ang kanilang buhay at lumapit sa Diyos. Dahil alam niya na yung kanyang anak ay ligtas na.
Pero tinanong ako kagahapon yan eh. Kung ikaw, pastor, papipiliin ka niya. Ano pipiliin mo? Sabi ko, depende siguro. Pero bilang isang tao, sino ba naman yung ipapahamak mo yung sarili mong anak? Hindi mo ba? Pero kung alam mo nang yung anak mo ay ligtas na, kasi sa sakripisyo mo siya kaysa sa maraming tao hindi pa ligtas. Ganun po ang ipinapakita ng video clip na yun. So the command is to love others, ipakita ang pagmamahal ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos which is unconditional, is sacrificial love na tinanggap po natin mula sa ating Panginoon. Action-oriented. We demonstrate love through tangible actions such as listening, generosity, and helping others. Ibig sabihin, pag ipakita natin yung ating pagmamahal sa pamamagitan po ng mga action natin, ginagawa natin, pakikinig at pagbubukas palad at pagtulong sa iba. Ibig sabihin, ang pagmamahal natin ay hindi lamang nagmumula sa ating bibig. Ang pagmamahal ay hindi lamang sinasabi. Ang pagmamahal ay ipinapakita. Paano ba natin minahal ang Diyos? Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Ganon din po, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa sa pamamagitan ng pakikinig, pagbubukas palad, at pagtulong sa iba. Pagbibigay, sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. Madali tayong magbigay. Pero ang tanong, may kasama bang pagmamahal? Diba sabi ni Paul doon sa Corinthians, cheerful giver. Madali lang magbigay, pero yung masayang nagbibigay na may kasama pagmamahal, yun ang dapat natin ipakita. Yun ang dapat nating isabuhay. Overcoming selfishness. Ipinapakita natin, ipinapadama natin ang ating pong pag-ibig sa Diyos at sa tao. And this time, na-overcome po natin ang ating pong pagiging makasarili. Napagtatagumpayan natin ang pagiging makasarili. Ang tunay na pagtugon sa pag-ibig ng Diyos ay nag-aalis ng anumang takot, kasakiman, pagiging makasarili. At sa halip, nagpapahintulot ito sa atin na maglingkod sa iba. Ibig sabihin, if you truly love the Lord, maging ang iyong kapwa, hindi lamang yung sarili mo ang iniisip mo. Natututo din po tayo mahalin, isipin at pahalagahan ang ibang tao.
Hindi lamang yung sarili nating damdamin ang pinapahalagahan natin. Ano? Hindi lamang yung sarili natin ang kinakaawaan natin. Naawa din po tayo sa iba. Hello? Di ba madalas yun yung ano natin? Ang focus natin ay yung awa natin sa sarili natin. But if you truly love the Lord, matututo tayo na hindi lamang yung awa sa ating sarili ang ating pinapahalagahan, kundi natututo din po tayo maawa sa iba. At hindi lamang yun nagmumula sa ating ibig, yung pagkaawa, kundi ipinapakita po natin. At yan po ay ang pagbibigay po natin ng bukas, palad, at tulong sa ating pong kapwa. So kapag ganito ang ating ipinapakita pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa-tao, ano po ang resulta? The result is a life of worship. Isang buhay na kung saan ay nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon, nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga circumstances sa buhay po natin, sa lahat po ng ating pinagdadaanan. We thank God for His character, not just His gifts. Through good times and trials. So, ang taong totoong nag-worship sa ating Panginoon, bunsod ng kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao, ay hindi lamang siya nagpapasalamat sa character ng Diyos, sa kalikasan ng Diyos, na God is good, God is faithful, God is love, kundi, tayo rin po ay nagpapasalamat sa Diyos, hindi lamang din po sa mga biyaya at sa mga regalo niya, sa mga kaloob niya, but ang pinapasalamatan din po natin sa ating Panginoon ay maging yung mga trials sa ating buhay. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa Diyos kapag maayos, maganda ang takbo ng buhay natin. Hindi lamang tayo nagpapasalamat sa Diyos kapag marami tayong regalo na ating pong tinanggap. Hindi ka lang magpapasalamat sa Diyos dahil binigyan ka kahapon ng flowers and chocolates ng iyong partner sa buhay. But in all circumstances, nagpapasalamat tayo. Ibig sabihin, kahit marami kang mga pinagdadaanan sa buhay, nagpapasalamat ka pa rin. Kahit hindi ka man lang nakatanggap kagahapon ng roses at ng chocolate, magpasalamat ka pa rin. Bakit? Importante yung partner mo na inaasahan mo magbigay sa iyo, malakas. Amen? Dahil hindi lang naman isang araw magbibigay ng chocolates at saka flowers sa iyo. Malaganda rin yan. Sabi na asawa ko, palusot. Matutulog din ang chocolate. Kaya nga mga kalalakihan, dahil sa pagmamahal namin sa Diyos at sa aming partner, merong couples night mamaya. Hindi po ba? Palagpakan naman natin yung mga kalalakihan. Huwag yung isipin na walang import yung mister po ninyo. Meron yung pasabog mamaya. Kung alam nyo lang. Grabe lang pagod ng ganun yan. Grabe po yung sakripisyo. But you know, that is the sacrifice of love. Yung mga yun kagabi, hanggang halos hating gabi sila umuwi. Dahil tinatapos nila yung decoration. Yung mga kalibang lalakihan naman, nagpiprepare din sa ibang mga gagamitin. No? Tapos, madaling hating gabi, no? Yung isa nating kalalakihan na malengke para mapasaya ang bawat mag-asawa na mag-a-attend mamaya. Amen? Ang goal po natin dito ay is to have a centered, God-centered, no? Sa bawat relasyon. Yan po ang layunin po ng couples night, couples fellowship. Ano? Bakit parang nawala na yung mga tao rito? Ano? Pastor
nag-effort Nag, na. nag-i-effort na, naghahanda na. No? Church, gratitude in all circumstances. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi lamang kapag mabubuti at magaganda ang nangyayari sa ating buhay. Kahit mga pagsubok yan. Kahit hindi mo mag-prayer mo na hindi mo pa tinatanggap hanggang ngayon, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. May dahilan si Lord kung bakit hindi mo pa tinatanggap yan. May dahilan din si Lord kung bakit dumaranas ka ng takot, makapagsubok sa buhay. Magpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Second, gratitude from His protection. Living within this love protects us from the harm and lies of the adversary. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa Kanyang proteksyon, na kung saan po yung Kanyang pagmamahal sa atin ay nagbibigay ng proteksyon sa atin mula sa pinsala at kasinungalingan ng ating kalaban o ng ating kaaway. Magpasalamat tayo sa Diyos kapag meron kang problemang napagtagumpayan. Magpasalamat ka sa Diyos kapag meron kang temptation na napagtagumpayan. Magpasalamat ka sa Diyos kapag nakita mo, naramdaman mo na yung mga kamay ng Diyos ay humahawak sa iyo, na sa halip na ikaw ay mapahamak, pero pinigil yun ng Diyos dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Magpasalamat tayo dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. At magpasalamat din tayo sa Diyos dahil sa confidence, sa lakas ng loob, tibay ng ating loob, lalo na pagdating po ng pag-asa, pagdating po ng hinaharap ng ating buhay. Sa pamamagitan ng pamumuhay sa pag-ibig, meron tayong tiwala sa araw ng paghuhukom at isang ligtas na pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Last Sunday, binanggit po sa atin ng mensahe ng Diyos. Yung John 1:12, na ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay itinuring ng mga anak ng Diyos. Lahat po tayo ay mga anak ng Diyos in general sense. Pero huwag po natin kakalimutan na mayroong tinawag si Lord na mga special child. Special child. At kayo yun. Tayo yun. Yung mga taong nanatili sa kanyang pag-ibig. Patuloy na binibigyan niya ng pag-asa na sa mga huling araw, ang kanyang mga anak ay protektado. Ang kanyang mga anak ay hindi mapapahamak, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Amen? May buhay na walang hanggan. Church, hindi po tayo yung tinatawag na once saved, always saved. Hindi po yun ang ating doktrina na itinuro sa atin ng Diyos. Meaning to say, kahit na tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon at naging anak niya na, dahil nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at nagbalik loob tayo sa Kanya. Pero kung tayo po kalaunan ay babalik sa dati nating buhay na walang pagsisisi, walang paglapit sa ating Panginoon, at sa halip na tumalikod pa tayo sa Diyos, mari po tayo mapahamak. Mari hindi po natin makamtan yung buhay na walang hanggan. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay nanatili sa Kanyang presensya. Ang tunay na anak ng Diyos ay nanatili sa Kanyang tahanan.
at patuloy na nakakaranas ng magsaganang biyaya at pagpapala, proteksyon, at lahat ng mga dapat ipagkaloob, ibigay ay ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak na nanatili sa Kanya. Kaya patuloy po natin ipakita ang ating pagmamahal, pag-ibig sa Diyos, maging sa ating pong kapwa. In response to our gratitude sa pag-ibig ng Diyos sa atin, natututo tayo magpasalamat, natututo tayo mag-worship sa ating Panginoon, magpuri sa Kanya sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa ating pong buhay. Hindi po natitigil ang ating pag-worship sa Panginoon kapag tayo po ay may mga pinagdadaan ng mga problema. The more ba nga tayo lumapit sa Diyos at manatili sa Kanya pagka tayo po ay may mga pinagdadaanan sa ating pong buhay. Amen? So cheers! Gusto ko pong iwanan sa inyo ang katanungan ito bilang aplikasyon sa mensahe ng Diyos and respond to God's love. How will you respond today? Paano ka tutugon sa Diyos sa Kanyang dakilang pag-ibig? Handa ka bang mangako sa isang praktikal na gawain sa linggo ito? Bilang direktang tugon sa pag-ibig ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.